Isang mapagpalang araw ng November 26, 2024. Kabayan, narito po ang latest update natin sa ating panahon. Ano nga ba ang dapat nating asahan? Kabayan, bago ang lahat, makikisuyo po ako ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating susunod na weather update. Kabayan, tayo po ay patuloy pa rin pong naaapektuhan nitong mga weather system natin. Nariyan pa rin po ang epekto ng northeast monsoon dito po sa may northern Luzon at ito pong intertropical convergence zone na nakakaapekto naman po dito sa Mindanao. So unahin muna natin ito pong northeast monsoon o hanging amihan. Ito po ay particularly nakakaapekto dito po sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at saka Aurora. So asahan po sa mga area na yan ang pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-uulan. At dahil may kasama po itong pag-uulan, posible po itong magdulot ng mga biglaang pagbaha and landslide lalo na po sa mga prone areas. At ito naman pong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay direktang nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya asahan ang pagkakaroon po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon at sa gabi. Pinag-iingat din po ang ating mga kababayan sa Mindanao dahil posible po itong magdulot po ng mga biglaang pagbaha at ganun din po ng landslide. At dito naman po sa atin sa Metro Manila at ilang natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan pagdating sa umaga at tanghali maalinsangan o mainit na panahon ng asahan, pero pagdating sa hapon at sa gabi, asahan ang pagkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Epekto po yan ng mga localized thunderstorm. Kaya ugaliin po natin kabayan, magdala ng payong bilang pananggalan natin sa sobrang init at ganun din po sa biglaang buhos ng ulan. At dahil din kabayan dito po sa impact nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone, nagkaroon po kabayan ng yellow warning alert na posible po kabayan magkaroon po ng mga localized flooding dito po sa mga area simula ngayong umaga hanggang tanghali po. So ito po kabayan, no, asahan natin na magiging maulan po dito po sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao de Oro, tsaka Davao Oriental. So mag-ingat po ang lahat. Ang ulan ay posibleng aabot ng 50 to 100 millimeters. Pagdating naman ngayong hapon hanggang kinabukasan by Wednesday, November 27, asahan din ang moderate to heavy rain na pag-ulan. Ganun pa rin kabayan sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. So magiging maulan, posible pa rin po ang pagkakaroon po ng pagbaha. And asahan natin kabayan pagdating ng Wednesday ng hapon hanggang Thursday ng hapon, November 28, moderate to heavy rain pa rin po epekto ng ITCZ. Dito pa rin po sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur at Davao Occidental. Kaya mga kabayan natin sa mga areas na nabanggit, tayo po ay mag-monitor at maging alerto dahil posible po ang pagkakaroon ng mga localized flooding sa mga areas na nabanggit. At dahil kabayan sa epekto nitong mga weather system natin, asahan natin ang ating air temperature ngayong araw na ito dito sa Lawag ay posibleng umabot po ng 32 degrees Celsius, Tuguegarao 30 degrees Celsius, Baguio 25 degrees Celsius, Metro Manila 31 degrees Celsius, Legazpi 32 degrees Celsius at sa Tagaytay 30 degrees Celsius. Sa may Calayan Island 33 degrees Celsius, Puerto Princesa 32 degrees Celsius, Iloilo, Tacloban 32 degrees Celsius, Cebu, Cagayan de Oro 31 degrees Celsius, Zamboanga 33 degrees Celsius at Davao po
ay 31 degrees Celsius. So mga kabayan, pinag-iingat po ang lahat, lalo na po sa mga area dito sa Davao na nakatira at sa Mindanao dahil sa epekto ng ITCC. Asahan po ang pag-uulan ngayong araw na ito at posible rin po itong magdulot ng pagbaha. Sa ngayon kabayan, yan lamang po yung nakakaapekto at nagdadala ng pag-ulan sa atin. Ito pong hanging amihan, local thunderstorm at ITCC. Dahil sa ngayon, wala pa po tayong namomonitor na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So, posible rin kabayan na matatapos itong buwan ng Nobyembre na wala po tayong bagyo. So, good news po yan. Pero kabayan, meron pong panibagong forecast ang Pag-asa na kabababa lamang po na simula pagpasok pa lang po ng unang linggo ng Disyembre, November 2 to November 8, posible pong meron tayong 2 bagyo na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, posible kabayan sa Disyembre pa natin makikita ang pagpasok at pagde-develop nitong bagyong Kerubin at bagyong Rumina. So, yan po yung antabayanan natin kabayan at atin pong paghandaan. Dahil nga, forecast pa po ito by next week pa kabayan, December, pero alam naman natin na ang ating panahon ay pabago-bago. So, posible at maging open-minded po tayo kabayan, posibleng mapaaga. May tsansa po kung sakasakaling magkaganon. Pero ganun pa man, ngayong araw, klaro po ito, wala pa po tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang meron palang kabayan ay ito pong mga ITCC, localized thunderstorm at hanging amihan. So kabayan, para ma-update pa kita sa mga susunod nating ulat panahon, ako po ay makikisuyo ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating susunod na ulat panahon. Ingat kabayan, have a safe day po sa lahat.